Ayan, nasa linya na po ng ating komunikasyon, Attorney Cecilio Duca, no? Siya po ay associate din ng School of Law, University of Makati at isa rin pong kilalang constitutional law expert. Ayan. Dahil talagang kabisado ni attorney ang mga usapin, no? Lalo na po sa politika, partner, ano? At pagdating nga sa constitution natin, Yes, ano? Ayan. Magandang umaga po, Attorney Duca. Welcome po sa Isyu ng Bayan with Lisa and Ed. Wow, may papalakpak pa talaga si Mayor. Ayan ha. Attorney, good morning. Ay, good morning po, kasamang Lisa at kasamang Ed. Ayan, magkasama na tayo ulit ngayon, Attorney Duca. Na-miss ka namin, Attorney, ano? Oo. Yes, Actually, Attorney, hanggang sa ngayon, naguguluhan pa rin tayo, no? At medyo nadidivide na yung opinion ng taong bayan. Ano po ba talaga? Dapat mag-proceed or hindi? Itong impeachment na ito, no? Sa akin, no, kasi kung nag-utos na ang Korte Suprema, agreement tayo o hindi, daanin natin sa legal na paraan. So ang legal na paraan po dito ay pagpa-file ng motion for reconsideration sa loob ng 15 araw matapos yung desisyon ng Korte Suprema. Kasi pag hindi naman natin iginalang ang Korte Suprema, ay magiging unstable yung ating mga political system. Correct. Kasi hindi po natin kikilalanin yung kapangyarihan ng bawat sangay ng gobyerno. So kailangan po kilalanin natin yan, igalang natin, at gawin natin yung legal na paraan. Yun na nga po yung pagpapile ng motion for reconsideration. Sino po, attorney, ang magpapile ng MR? Ang kailangan po yung mga respondents dito, yung House of Representatives at yung iba pa, katulad ng Senado, pwede rin po, kung hindi sila ayon doon sa desisyon ng Korte, pwede pong mag-file ng motion for reconsideration at Korte Suprema sa legal na pamamaraan na baka naman pwede nyo pong i-reconsider at may mga baka may hindi kayo nakita doon sa aming argumento, baka pwede punan uli. Pwede rin po ba, Attorney Duca, na merong mag-motion to intervene? Well, pwede naman po kung papayagan ng Korte na mag-file ng intervention. Panahon pong ito parang medyo malabo na dahil na-identify na natin yung mga partido eh. Diyan po sa Senado, meron daw pong umiikot na draft resolution, ano? Parang, kumbaga, partner ay i-reconsider ng Supreme Court yung ruling nila. So sa tingin nyo ba, attorney, may pag-asa itong umusad no, or ma-aprobahan itong resolution na ito? Well, kung resolution po ito ng Senado, sila ho ang mag-a-aproba niyan. Pero para ho sa hindi ho binding ito, kasi ang magiging binding ho sa Korte, yung motion for reconsideration na formal sa Korte Suprema. Meron pa ngang sinasabi, attorney, ano, nasabi, mas mataas daw po ang impeachment court sa Supreme Court. So ano po ang masasabi niyo dito? Isang abogado daw ang nagsabi niyan, ano, partner Ed? May tinatawag po tayong separation of powers eh. Na ang Senado ay mananatiling part ng Kongreso sa ilalim ng konstitusyon at co-equal body po ito ng Supreme Court at Executive Department. Ngayon po, may tinatawag tayong judicial supremacy na sa interpretasyon ng mga batas sa konstitusyon, ito po ang exclusive domain ng Korte Suprema. Kaya dito po natin kikilalanin yung kapangyarihan ng Korte at hindi sino pa mang ahensya ng gobyerno. Balikan po natin yung motion for reconsideration, attorney. At sa palagay niyo ba ay magbabago ang desisyon ng Supreme Court sa kanilang naunang desisyon? Or not to preempt the ruling of the Supreme Court? Yun natin pwede pangunahan ng Korte Suprema, pero may mga pagkakataon po sa nakaraang panahon na ang Korte Suprema ay nagbabago po ng desisyon kung makikita nila yung justification o yung mga panibagong argumento na ihaharap ng mga movants. Ano po? So dito siguro dapat kumbinsihin ng House of Representatives dahil sila po ang real party and interest na Korte Suprema itingnan muli yung naging desisyon at baka po meron kaming mga detalye na baka hindi nyo po na-consider, baka pwede nyo i-reconsider ngayon. Posible naman po yan. Sa aming pagkakaalam ay meron nang nag-file ng motion to intervene, motion for intervention sa Supreme Court. Yan po ba ay alin po ba ang mas mauunang dapat
tanggapin ng Supreme Court? Well, sa pagpapile po, kung sino na unang nag-file, siyempre, nang unang matatanggap. Kaya lang po, motion for intervention, ibig sabihin, hindi ho siya talaga direktong apektado nito at hindi naman sila party initially. So, kailangan pa po ito ng approval ng korte kung papayagan sila mag-intervene. Ngayon, kung ang korte po ay hindi sila pinayagan, eh mawawalan saysay po yung kanilang ipinail na motion. Pero baka naman po payagan ng korte, ito nga po ay sinasabi nating it is of transcendental importance to educate the bar, the bench, and the public para ho once and for all matapos itong issue na ito na patuloy bumahati sa sambayanan. Oo, nabanggit nyo kanina yung ang Supreme Court, ang kataas-taasang hukuman, wala nang lalampas pa doon. Bakit po ang tila ang iba nating kababayan ay umaapila pa rin at hayaan na lang na ito na yung desisyon? Well, kung hindi ho mapagbibigyan ng Korte Suprema, dahil ito po ang nagsabi po ng mga kapangyarihan na ito ay ang ating konstitusyon, wala ho tayong magagawa dahil kailangan pong sundin natin ang konstitusyon at sinasabi na pagdating sa interpretasyon ng batas, ito po ay exclusive domain at ang pinakamakapangyarihan dyan ay ang Korte Suprema. So gagalang po natin. Subalit mayroon naman pong sinabi ang Korte Suprema na ang hindi nila hinuhusgahan yung merit ng kaso. Ibig sabihin, hindi nila tiningnan yung ebidensya na meron ba pananagutan o wala yung Vice Presidente. Ang sinabi nila, yung pagsunod doon sa proseso ng konstitusyon. Kaya, sabi rin naman doon sa desisyon, kung nabasa natin, ay pwede namang mag-file ng panibagong impeachment complaint sa February 6, 2026. Matapos 1-year bar. So sa tingin ko po, kung hindi man mapagbibigyan ng Korte Suprema yung motion for reconsideration, ay magandang pagkakataon ito para sa House of Representatives na mangalap ng mga bagong ebidensya na hindi nila na articles of impeachment para lalo tumibay yung kanilang argumento pag nag-leak sa Senado. So may pag-asa pa ang House of Representatives bilang sila yung nag-file ng kaso. Ano po, attorney? Meron po, kasi sinasabi nga po doon sa desisyon ng Korte Suprema na hindi ito paghusga doon sa merito ng kaso. Ito ay pagsunod lamang doon sa proseso. Dahil hindi daw po nabigyan ng due process yung Vice Presidente, dahil hindi siya ipinatawag at nalabag daw, sabi ng Korte Suprema, yung 1-year bar rule na isang impeachment complaint lamang ang pwedeng i-file laban sa isang impeachable official sa loob ng 1 taon. Subalit, lagpas po ng 1 taon na ito, meaning February 6 next year, na hindi pa naman tapos ang termino ng mga nakaupo, Vice President at ng Presidente, ay pwede po na mag-file uli ng panibagong impeachment complaint at pwede po nilang gamitin yung mga ebidensya na ipipresenta sana nila ngayon kung natuloy ang paglilitis at pwede pa ho nilang dagdagan. At mapalakaso yung kanilang mga argumento. Para mas mapatibay. Yan ay yung substance ay yun ang iniintay ng tao, no, na mula sa Kongreso. Attorney, tama po ba? Tama po, kasi po sinasabi ng ating konstitusyon mismo, Article 11, Section 1, public office is a public trust. Kaya po naririyan yung ating mga opisyal at nanunungkulan sapagkat pinagkatiwalaan po sila ng taong bayan. Ngayong taksilan nila ang tiwala na binigay sa kanila, dapat po silang tanggalin. At ito nga po sa mga impeachable officials, yung impeachment ang pinakamabisang paraan para papanagutin sila. Dahil wala pong best right ang isang opisyal doon sa kanyang pwesto. Pinagkatiwala lang ho ito sa kanya. Ngayon po, pag sinira niya yung tiwala, kailangan po nating alisin yan. Kaya lang po, sa panahon niya, wala na po yata tapat, kundi tangha. Ang tapat. Public official is a public trust. Public office is a public trust. Pero sa pagkakataong ito, attorney, sa palagay nyo ba, mas lalala ang ganitong usapin kung mauungkat lahat ng mga opisyal? Wala po kasi dapat sinisino ang batas eh. Lahat po may pananagutan ay dapat papanagutin. Correct. So ngayon, yung kampo naman ng Vice President, kung kakayanin nila, pwede rin naman sila mag-file ng impeachment complaint laban sa Presidente kung gusto nila. Yan nga po ay kung lulusot naman doon sa mga prosesong legal sa ating
Yes, partner Jerome. Oo, tama si attorney talaga na yung sa evidence kasi alam mo going back doon sa ating botohan sa Senado, na kinikinita mo naman na talaga na ma-acquit CBP. Ay kung talagang yung mga congressman talagang ganun talaga sila kaseryoso, dagdagan pa ng kumbaga yung kanilang pa namang strategy, ebidensya. strategy at ang kanilang ebidensya madadagdagan. Kaya lang sana hanggang next year lang kasi alam mo, pag tumatagal yan, nawawala na rin ng gana. Lalong-lalo na ang publiko na litong-lito na rin sa issue dahil hindi naman nila talaga naiintindihan. Buti nga merong ganitong usapin, nandito si attorney na explain niya. Pero yung mga ordinaryong tao sa lansangan, pagtatanungin mo, ano ba talaga tungkol dyan? Hindi naman nila alam Hindi naman nila alam. Kumukulong si Mura. Kumukulong si Mura. Ang priority nila, of course. Pero in hindsight, the faster na ma-resolve to, mas magandang para diretso na tayo, wala na tayong pinag-uusapan. Kasi yung mga oras ng mga senador, dapat devoted yan sa paggawa ng batas. Attorney, itong impeachment ay ang motibo lang nito ay pagpapatanggal sa isang opisyal at hindi na muling makatakbo sa eleksyon 2028, So political in nature. Political talaga. Attorney, yung pong mga ibang kaso na dapat i-resolve ng court pagdating lalo na sa mga economic provision, mga economic cases na may kinalaman. Dapat po yan ay talagang makita na seryoso ang gobyerno, di po ba? No, tama po yun. Kasi po ang impeachment to, ang kwan dyan, una, tanggalin yung opisyal. Pangalawa, pagbawalan na siyang tumakbo sa anumang posisyon sa gobyerno, appointed man or elected. At meron din pong kriminal na pananagutan. Kasi pag natapos Later po yung at yung mga ebidensya na inilahad sa Senado, tungkulin po ng ombudsman na kunin itong ebidensya at kasuhan sa Sandigang Bayan. Yung opisyal. Kaya po ang tingin ko, siguro, yung mga nagsusulong nito, bagamat hindi sila sigurado sa boto sa Senado, ang gusto nila malantad sa publiko yung mga ebidensya. Para po yung mga nalalabuan ay makita nila may pananagutan ba talaga yung Vice Presidente o wala. At sa tingin ko naman sa kampo ng Vice Presidente, ito pong impeachment trial ang pinakamabisang paraan para alisin ang agam-agam ng mga tao na nagdududa na may pananagutan siya. O kaya, na inosente siya at doon naman sa mga nag-aakusa, patunayan na talagang may pananagutan. Actually, yun ang dapat talagang tignan doon sa mga nag-aakusa, tama kayo, na dapat ay i-prove nila na talagang matibay ang kanilang ebidensya. Kung hindi, ito ay magiging katawanan na lang kapag nagkataon na attorney. Tama po yun. Kasi ang lalabas dito, nag-aakusa pala kayo na wala kayong ebidensya. Yes. Pero kakataon naman ito ng inaakusahan na magpakita ng ebidensya na wala talagang kasalanan. Exactly. At pagkataon din po ng buong bayan na makita talaga bang may pananagutan o wala. Para makapag-desisyon naman tayo para sa hinaharap. Totoo. Mamimiss mo partner sa Senate yung si dating Senador Miriam Defensor Santiago. O paano maglitis, partner. Attorney, sa nangyayari ngayon, 'di ba, partner, diyan po sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Of course, ang impeachment ay numbers game pa rin, So, pero sabi nga ni partner Jerome kanina, mukhang alam mo na rin Kahit mag-impeachment, alam mo na yung magiging botohan, Lalo na po yung takbo ngayon dyan sa Senado. 4. Na kung saan sabi nga, 19. 19 to 20, niligawan na yung mga kaalyado ng Duterte, Ultimo Pero, si Senator Marcoleta, partner, kauna-unahan, Neophyte Senator, ay naging chairman ng Blue Ribbon Committee. Yes, attorney. Ganun talaga, numbers game ito. Talagang politics is a game of addition. Diba? The more numbers you have, the better. Pero sa tingin ko naman po, kaya isinusulong ito para mailahad sa publiko na baka may pananagutan talaga yung Vice Presidente makita ng publiko para makapag-desisyon sila. Lalo na po, nagdeklara na ang Vice President na tatakbo siyang Presidente. Ang pinakamahalaga doon yung due process na sinasabi, attorney, ano po ba ang talagang dapat nating marinig? Ang due
due process po ay pagkakataon na mabigyan ka ng notice at magpaliwanag ka. So dito, yung trial, ang tingin ko, ang pinakamabisang mekanismo ng due process. Kasi magbibigyan ang mga nag-aakusa na magpresenta ng ebidensya nila kung malakas talaga at pagbigyan din naman ng pagkakataon yung inaakusahan na ipresenta rin yung kanyang panig Totoo. at mapakita wala talaga siyang pananagutan. Okay. Ayan, attorney, baka may gusto ka pang sabihin at ipabatid sa ating mga televiewers, sa ating mga listeners. Ayun, maraming salamat po sa pagkakataon at maipaliwanag natin sa ating mga kababayan. At sa mga kababayan naman natin, patuloy po tayong magmasid, bago tayong titigil sa paghahanap at papanagutin yung mga taong may pananagutan talaga, lalo na po yung mga opisyal, dahil ang ginagastos po nila ay pera nating pare-pareho. Taxes po natin yung nakasalalay dito. Kaya maging mapagmatsyag ho tayo at maging mapanuri sa mga nangyayari at huwag magtitiwala doon sa mga tao na alam naman natin na inililigaw lamang tayo. Kaya lagi hong makinig sa DWIC at manood na rin doon sa CD Ducalo YouTube channel. Okay. Ayan. Attorney. May pahabol pa si partner Jero. Oh, yes, partner. Attorney, may pahabol ako dyan. Alam mo, may kasalanan dyan? Yung mga botante. Pinaglalagay nyo kasi yung mga tao na yan sa kapangyarihan. Oo. With that, Attorney Diba? Duca, maraming salamat po sa oras na ibinigay ninyo. Good morning po. Maraming salamat po at magandang umaga sa lahat.